Pinasususpinde ni Transportation Secretary Vince Dizon ang full cashless payment sa mga expressway. Paliwanag ng kalihim, dapat paigtingin muna ang sistema bago ito ipatupad. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Kasunod ng kanyang pagkakatalaga bilang Transportation Secretary, agad na ipinasuspinde ni Secretary Vince Dizon ang full cashless payment sa mga expressway. Kasunod ito ng naging anunsyo ng Toll Regulatory Board o TRB na dapat lahat ng sasakyang dumadaan sa expressways ay may Radio Frequency Identification o RFID simula March 15. Dahil kung hindi, ay magmumulta sila ng 1,000 hanggang 2,500 pesos. Paliwanag ni Dizon, dapat munang pag-ibayuhin ang sistema bago ito ipatupad. This was tried already in the past, several years ago. And we probably all remember what happened. Tinawag din ni Dizon na anti-poor ang panukalang ito dahil hindi naman lahat ay kaya o may panahong magpa-load ng kanilang mga RFID. Makikipag-ugnayan na ang kalihim sa mga toll operator para mapag-usapan ng sistema. Naiintindihan ko yung need to regulate. Naiintindihan ko yun. No? Pero kailangan, the need to regulate should not result in making the lives of people difficult. Formal nang nanumpa si Dizon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Direktiba ng Pangulo, pabilisin ang konstruksyon ng mga infrastructure project ng pamahalaan para sa maayos at epesyenteng transport system sa bansa at para maibsan ang kalbaryo ng mga commuter sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tututukan din ng kalihim ang mga short-term solution sa ilang transport system. Kabilang na ang gawing mas efficient ang EDSA busway sa pamamagitan ng mabilisang pag-dispatch ng bus para maiwasan ang pagtukod ng trapiko. Dapat din anyang dagdagan ang mga bagon ng MRT, gayon din ang mga sidewalk para sa mga individual na hindi naman kailangang mag-commute papasok sa trabaho o eskwela. Tutugunan din daw ng kalihim ang ilang isyong kinaharap ng ilang big-ticket infrastructure projects, kabilang na ang right-of-way issues. Pero ang right-of-way, ang solusyon niyan hindi lang manggagaling sa Department of Transportation. Ang solusyon ng right-of-way ay manggagaling sa local government units, sa ating mga mayor, sa ating mga governor. Manggagaling yan sa ating private sector kasi marami sa mga lupang kailangang gamitin ay nasa kamay ng pribadong sektor. Sa usapin naman ng PUV modernization, sinabi ni Dizon na sang-ayon siya rito. Pero kailangan pa niyang pag-aralan itong mabuti at kunin ang panig ng mga transport worker. Brainer yan, no? Pero siguro kailangan pag-aralan ng mabuti, no? Aaminin ko, hindi ko pa masyadong kabisado ang mga issues, pero sa nababasa ko sa mga na-report nyo in the past, ang kailangan talagang kausapin natin dito ay yung mga transport workers, yung ating mga operator, yung ating mga driver. Hihingin din daw ng kalihim sa LTO ang mas mabilis na proseso ng mga plaka. Dahil sa makabagong teknolohiya, wala na anya dapat dahilan para madelay ang pagre-release ng mga ito. Asahan na rin anya ang pagpasok ng mga bagong opisyal ng DOTR dahil giit ng kalihim, walang oras ang dapat masayang. Kaya mas mainam na ang mga magiging opisyal ng DOTR ay alam na ang sistema para mas maging mabilis ang trabaho ng ahensya. Gayunman, may mga incumbent na DOTR official naman daw ang mananatili sa loob ng ahensya. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.